So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, love trip po talaga itong si Bato. Kasi mga kababayan, si Bato de la Rosa po ay kinontak at gusto siyang kausapin ng ICC. So ang ginawa ni Bato, inignore. Kasi meron daw siyang dalawang reason. Yung dalawang reason po ni Bato kung bakit niya inignore yung tawag sa kanya ng ICC, kasi nga daw po, wala daw jurisdiction sa kanya yung ICC. At pangalawa, baka daw prank call. Tapang-tapangan si Bato pag ito. Hinuli ng Interpol to, iiyak ito. Ito pag-usapan natin to kasi meron tayong matututunan dito, no? So ito, pakita ko sa inyo to, no? So ito mga kababayan, no? So ito yung balita, okay? So basahin natin to, no? Sabi dito, okay? Okay ha. Bato de la Rosa ignores call from someone claiming to be ICC. Sakit na talaga, no? Sabi dito, okay. Senator Ronaldo Bato de la Rosa on Thursday said someone introducing themselves as part of the International Criminal Court contacted his office, which he said he ignored. So, in-ignore niya. So, bakit niya in-ignore? So, sabi niya kasi dito, okay, kaya lang ayusin natin to. Sabi niya dito, according to De La Rosa, he ignored the call as the ICC jurisdiction, as the ICC has no jurisdiction over the Philippines. Sige, okay lang yan, walang problema yan. Tanga-tanga ka talaga, no? Okay. Sabi ni Bato, wala. May nag-contact sa opisina, pero in-ignore namin dahil alam naman namin na wala silang jurisdiction sa atin. Said De La Rosa in a chance interview in Manila Hotel where he filed his certificate of candidacy for re-election when asked if the ICC has already contacted him or his office. Okay yan. So ngayon mga kababayan, ito alam na natin to. Alam na natin to. Ayoko na magpaulit-ulit pa. Pero babanggitin ko lang po sa hindi lang po nakakaalam. Walang jurisdiction ng ICC sa atin ngayon. From 2019 hanggang ngayon, wala. Pero yung ginawang patayan ni Duterte noong 2016 hanggang 2018, may jurisdiction po ang ICC. So ngayon doon tayo nagkaroon ng conflict, 'di ba? So ibig sabihin nito, hindi pwedeng mangialam ang Pilipinas sa proseso ng pagpapahuli kay Bato de la Rosa, kay Digong at saka sa iba dahil walang jurisdiction. Pero yung kaso sa ICC, tuloy po yan kasi meron pa rin jurisdiction ng ICC ng mga pangyayari po na yon from 2016 hanggang 2019. Okay. So explain natin yan mga kababayan kasi ito napakasimple lang nito eh. So bago natin explain yan, panoorin muna natin yung sinabi ni Bato. Okay? So mga ka-Streetwise, no, pakinggan po natin yung sinabi ni Bato kahapon. Sige, panoorin natin to So very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Wala pa. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore man namin. Dahil alam man namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagkukontak sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga gago-gago lang yun ng mga tao no, na sumasakay sa issue, no? Naggawa ng pangalan na kunyari, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay nung pagsabi ni Trillanes nung issue na yan, mayroon nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong entertainin yan dahil baka mga siraulo lang yan na sumasakay sa issue. Okay na? Okay na po, sir. Ha? Okay. Okay, ngayon. So, mga kababayan, no, sinisisi ngayon ni Bato si Trillanes. Okay. So, sinisisi na naman ni Bato si Trillanes na naman. And actually, mga kababayan, no, ito kasi yung point dito eh. Mayroon naman kasi pinakitang dokumento si Trillanes. So, pakita ko ulit sa inyo to. So, ito, no. So, ito po yung dokumento galing ICC. At confirm po ito ng legal counsel ng ICC sa Pilipinas na ito pong dokumento na to ay legit. Okay. So kitang-kita naman, no, kita naman Office of the Prosecutor yan, ICC yan. Office of the Prosecutor, ICC. Okay? So ngayon, nakalagay naman dito ang pangalan ni Bato. 'Di ba? So ayun no, number 1 ka Bato eh. Tangina ka talaga, no. Pumatay ka ng tao nung panahon ni Duterte tapos ngayon umiiwas-iwas ka ngayon. Yan no, Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, 'di ba? Si Karamat nandyan, si Leonardo, 'di ba? Yung kasama nung hearing sa Quadcom nung nakaraan, yung sangkot din sa pagpapatay kay yung sa PCSO. 'Di ba?
Si ano, kalimutan ko yung pangalan. Tapos si Elizar Mata. Okay. So ngayon mga kababayan kasi, ito, explain natin to ha. Okay, explain natin. Okay. Tulad nga ng sinabi ko kanina, 'di ba? Tulad nga ng sinabi ko kanina mga kababayan, walang jurisdiction ang ICC sa atin since 2019 hanggang ngayon. So ibig sabihin yung proseso para hulihin si Duterte at yung mga ibang sangkot nga po sa patayan ng war on drugs is, 'di ba? Pwedeng hindi mangialam ang gobyerno kasi nga walang jurisdiction. Pero yung kaso na kinaharap nila, nangyari po ito 2016 at doon po may jurisdiction pa po ang ICC noon kasi nga member tayo ng ICC. Pero meron ata nakalimutan si Bato. Okay. Kasi ito, pakita ko sa inyo, napakabobo kasi nito eh. So ito mga kababayan, no, ito nahalungkat natin to sa website ng ICC. Okay? At least para may matutunan si Bato. Malamang hindi niya to alam eh. Oh, ito nabalita ito, press release December 2004. Ito hindi pa tayo member ng ICC nito. Pero ang malupit dito, sabi dito no, ICC Corporation Agreement between Office of the Prosecutor and Interpol. Oh, tandaan natin mga kababayan na yung dokumentong pinakita ko sa inyo kanina, okay, ito po ay galing din po sa Office of the Prosecutor. Ayan o, alinaw o ICC, Office of the Prosecutor. Oh, so ibig sabihin mga kababayan, yung Office of the Prosecutor, meron din silang agreement between Interpol. At ito po ay 2004 pa. At hanggang ngayon po is, ano pa rin to, tuloy-tuloy pa rin po ito. Oh, so ano ba, basahin lang natin yung mga ibang nakalagay dito. Okay? So sabi dito, alang medyo malabo yung camera ko, hindi ko mabasa. Okay, teka lang, wait, okay. So sabi dito no, a cooperation agreement, di ba, between the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court and the International Criminal Police Organization, Interpol, di ba? Was signed in Lyon today by ICC Deputy Prosecutor Serge Bramberts and Jean-Michel Labutin, Executive Director of Police Services. So ngayon, ibig sabihin nito mga kababayan, walang jurisdiction ang ICC ngayon sa Pilipinas, pero ang Interpol po may jurisdiction sa Pilipinas. Basic nito, sobrang basic nito mga kababayan. So ngayon, ito ang tanong ngayon dito. Pwedeng i-ignore ng Pilipinas yung arrest warrant galing ICC. Pero hindi pwedeng i-ignore ng Pilipinas pag Interpol na po ang nag-serve nito. Kasi mga kababayan, nakalimutan ba ni Bato na meron po tayong utang na loob sa Interpol? Tingnan nyo. Yan, naalala nyo yan. Di ba? So sabi dito nung si Alice Guo po ay tumakas, Philippine government seek Interpol blue notice to locate Alice Guo. So nahuli po si Alice Guo because of Interpol. Hindi lang yan, meron pa yan. Meron pa yan dito. Tapos si Philippine request a new Interpol red notice for Tebes arrest. So, di ba? So nakuha nyo yung point mga kababayan. Tayo po ay humingi ng tulong sa Interpol. 'Di ba? At yung Interpol po ay tumugon. Kaya nga si Arnie Tebes po ay nakakulong ngayon sa Timor-Leste at pauwi na po siya ng Pilipinas. At kaya rin po na-locate si Alice Guo because of Interpol kasi humingi tayo ng tulong. So paano kapag ito naman po ay it's another way around? Paano pag ang Interpol naman ang humingi ng tulong sa atin para hulihin si Bato, si Duterte, tsaka yung iba sila Leonardo, sila Karamat? So, masisira po tayo sa international community kung tayo po hindi susunod. Napaka-basic nun mga kababayan. At saka mga ka-streetwise, no? Alam niyo yung nakakatawa dito, inignore po ni Bato yung tawag ng ICC. So, ibig sabihin nun, ito kasi yung pagkakataon ni Bato para sagutin yung mga paratang sa kanya or yung kaso na kinaharap niya kung matutuloy sa ICC. So, ngayon, paano malalaman ng ICC yung stand ni Bato or yung what do you call this, yung pinaka gustong sabihin ni Bato, kasi sinasabi ni Bato, di ba, na hindi, wala kaming kasalanan diyan. Ginawa lang namin yung tama. So ngayon, paano malalaman ng ICC yan, ng prosecutor po ng ICC, kung hindi mo sinagot yung tawag?
O ngayon, tapan-tapangan ka, sinasabi mo, hindi, walang jurisdiction. Tapos kapag ikaw, hinuli ng Interpol, magmamakaawa ka. O, di ba? So, ayan eh. Well, ewan ko lang, no? Pero sa tingin ko, si Albayalde, sa tingin ko mukhang sumagot po ata si Albayalde, no? Kasi, kung merong mang list, ano dito, pinaka-list guilty dyan po sa listahan po ng pinakita ng prosecutor office po ng ICC, mukhang si Albayalde lang po yun. Kasi di ba, ito, pakita ko sa inyo, no? So ito, puntahan natin to ulit, balikan natin to. Naalala ko kasi bigla, pasensya na, no? So ito yung listahan. Okay. Ito yung listahan po, di ba? So, nandyan si Bato. Okay, ayan yan. So, kita nyo naman, di ba, si Bato, si Albayalde, si Karamat, si Leonardo, tsaka si Mata. So, una kasi explain ko lang. Alam ko na-explain ko na to dati eh. Una, si Bato de la Rosa, siya po yung nagkandak po talaga ng tukhang sa buong Pilipinas. Yung 30,000 na patayan sa buong Pilipinas, si Bato de la Rosa po yung nag-execute niyan. Tapos itong si Karamat, mga ka-streetways, no? Si Karamat po, siya po yung nagpapatay ng almost 100 ata sa ano, hindi sa Bulacan, sa Bulacan or sa Caloocan. Nakalimutan ko na, no. Basta si Karamat po ang nagpapatay ng mahigit 100 tao sa loob ng isang gabi. At proud siya dito at na-promote po siya ni Digong no panahon na to. Tapos itong si Leonardo, alam naman po natin na sangkot po ito sa patayan din po doon po sa PCSO board member. Yung pinapatay nga ni pangalan nito ni yung shota ni Digong, kalimutan ko ano pangalan. Digarma. Oh, di ba? Oh, tapos itong si Mata, siya po yung nagkandak ng palit ulo or ng bayaran. Kapag meron pinapatay ang polisi, si Mata po yung nagbabayad. Okay, si Albayalde po mga kababayan, no, sa pagkakaalam ko, siya lang po yung sumalo ng tukhang nung nilipat na po si De La Rosa sa BJMP. 'Di ba? Oh. So, ngayon, ang pagkakaalam ko talaga, base rin po sa mga nakausap po natin na malapit po diyan sa kung saan man, si Albayalde po ay nakipag-coordinate po sa ICC. O, 'di ba? So, lupet, no? Alam ko lang, 'di ba isipin niyo, no, kung anong klaseng utak meron to si Bato, no? Ako nga alam ko to eh. Ako nga alam ko to eh. Bakit si Bato, 'di ba? Boss, Senator Bato, may tawag from ICC. Gusto kang kausapin, sabi ng staff niya. Tapos sasabihin ni Bato, ICC talaga? Very good joke. Tapos pag ikaw hinuli, makikita na naman namin yung mukha mong umiiyak. Ilang beses ka na namin nakitang umiyak. Pangit mo umiyak. Sa totoo lang. So yun mga ka-streetwise, no? So dyan po sa Team Replay, ano masabi nyo nga po dito sa ginawa po ni Bato? Ano ba to, no? Kamangmangan ba to? Di ba? Or on denial? So kayo na pong bahala mag-comment dyan po sa baba, no? At dyan po sa Team Replay, ano po masabi nyo nga po dito? At syempre, pa-like, pa-subscribe, and then, kung di naman kalipisan, pa-share na rin po ng video po na to para din po makatulong din po sa aking munting channel. So maraming salamat mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat. Bye-bye.